Abante, kasama mo. OFW Spotlight. Nagbabalik po ang OFW Connect para sa ating OFW Spotlight. Nako, makakausap natin ngayong araw ha. Kababayan natin ito na nurse sa Amerika. Nako, gwapo to. Sabi ko sa iyan, di lang gwapo to, matalino pa. Nako. Ngayong araw, makakasama natin si Sir Nick Vera Perez, isang nurse sa Estados Unidos. Sir Nick, magandang hapon. Welcome sa OFW Connect. Magandang umaga. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga sa Amerika. Ayan. Oo, kasi ano oras ba ngayon sa Amerika, Sir Nick? Alas 2 na madaling Oh, araw. di ba? Kasi buti naka-adjust ka na sa jet lag. Hindi pa. Di ba? Sa pilitan. Di Pero ba? kaya naman, Oo. kaya naman. Kasi yan. naman tayo madali tayo mag-adjust. Yan, sa panahon. Pero you are a nursing graduate dito ba sa Pilipinas, Sir Nick? Yes. Proud UST. Oy, galing. Proud UST. Huwag yun ang tanongin ang year. Pero ang galing kasi you are a nurse tapos nagamit mo yung course mo sa pag-aalaga mo kay mama. Correct. Napakahirap nung pinagdaanan ko kasi mula nung karamihan naman sa abroad, pag sinabi mong Philippines, equivalent nurse. Yeah. Lalo na sa US. So it has been so many years I took care of so many patients, na hindi ko naman kadugo. Yes. Kasi trabaho, 'di ba? Correct. Tapos 2021 na-stroke yung nanay ko. Then I had to step up. Kaming dalawa lang dun sa Illinois, so wala akong mahinga na tulong. So I have to leave nursing for a while. Pero ginamit ko lahat yung natutunan ko para alagaan yung sarili kong ina. Hanggang sa ngayon nakakalakad na ulit. Ang hirap nun, Veg. Ang hirap. Lahat, pati pagbigay ng medicine. Natuto ako magluto eh. Bigla ako natuto magluto kasi nga. Anong mo, Sir Nick? Specialty na luto? Hindi, ang ginawa ko kasi madali lang magluto. Actually, pag natutunan mo, madali lang. Pero ang mahirap doon, mag-isip kung anong gusto mong ulam next. Oo, totoo yan. Yeah, yun mahirap. Tapos, iisipin mo pa, ang nanay mo, bawal sa maraming salt. So meron akong ginagawang measurement every day. So okay. doon ako nahirapan. So ngayon, nung natutunan ko na lahat, yung saute, yung sabaw, yung prito, lahat. Nung natutunan ko, sinasabi ko sa nanay ko, hindi ka kakain ng tira-tira. So pinuno ko yung ref ko, kung anong gusto niyang order, lulutuin ko. Araw-araw. At saka more on vegetables. More on veggies talaga. Grabe. Healthy yun di ba? At saka dapat talaga pagka pati ikaw, strict diet ka na rin kung anong diet ni mama, di ba, Sir Nick? Correct. Dalawa na kami, dire-diretso na. It's good for you din at the same time kasi healthy food ka. Pero, as a nurse, it's not enough. Not enough. Paano mo pinalago pa yung kaalaman mo as a nurse? Paano mo pinalago pa yung experience mo as a nurse? Especially nasa US ka na. Nag-aral ka pa ba? Yes, kasi ang nangyari nun, since wala na ako sa workforce for 2 years, sabi ko hindi, mababore kasi may mga dead hours eh. So, nag-aral ako, tinapos ko yung pinaka-highest level ng nursing or any education. So, natapos ko yung doctorate degree ng nursing practice. And that was 2024. Tapos na-bore pa rin ako, pinagtuloy ko pa rin isa pang doctorate degree. Sabi ko sa inyo, talo sa family kayo. practice. So in short, sabi ko sa mga kaibigan ko, pero wag niyo akong tawagin doc-doc kasi dalawa nga, di ba? Yes. So isa okay na. Di ba? Ang galing. Hindi ba mahirap, Sir Nick? Mahirap kasi pag-iisahin mo yung natutunan mo sa nursing at sa Amerika. Pero higit sa lahat, pinag-isa ko yung ginagawa kong pag-alaga sa nanay ko. Yung anong ginagawa ko, yun ang ina-apply ko sa studies. So far, so good naman. It pays. Ang mahirap lang kasi nanay mo yun. Yeah. Minsan pag sinabi ng nanay mo ng no, kahit na dapat yes, nasusunod ba rin ang gusto niya? Yeah. Sabi ko nga, minsan pasaway. pero hindi naman lahat kasi they still like independence. So, ganun lang. Kaya, Pero iba kasi yung TLC, tender loving care, galing mismo sa anak. correct. Diba? Ibang-iba. Kasi may magagawa kang extra. I mean, nung nag-nurse ako, hindi naman kami ganun ka-tedious. I mean, ka 100%, sa pasyente. Pero sa nanay mo, ibibigay mo lahat. Yan.
Yeah. And si nanay, si mama is talagang ramdam niya yung pagmamahal mo sa kanya. Oo, ang pinakamasakit noon, pag bumababa kami sa hagdan, kasi hindi niya kaya bumaba mag-isa. So, lagi ko siyang hinahawakan. Every single day. Ang sasabihin niya sa akin, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako pag naalala ko yun. Pero ang mahirap, hindi ko masabi sa harap niya. So, ang ginagawa ko, nanay ko kasi komedyante. So, pinatatawa ko rin siya. Sabi ko, ang arte mo. May pinagmanahan ka pala, Sir Nick eh. Kay mama ko pala nagmana. Sa totoo lang, pati kamukha ko nanay ko. Oo nga, si mama parang ano pa din o bagets na bagets. Ang ganda-ganda pa rin kahit may edad na si mami Correct, Ang ganda ng lahat kutis. mga wish niya binibigay ko. Wish niya umuwi dito para makita yung mga kapatid niya. So, lilipad ko siya sa Davao, Di ba taga Mindanao kayo? Yes, Zamboanga. Holo, actually. I was born in Holo. I grew up there and then moved to Manila. Ngayon, umalis kami lahat sa Holo. Nag-migrate going to Zamboanga. Yeah. So, more on Zamboanga. Tapos Pero ang mom ko from Leyte to Davao. Yun ang movement nila. Talaga. Tsaka marunong ka ng mga ano ba doon? Tausog. Tausog? Yeah, I can speak Holo, Tausog. Sige I nga, can speak sir. Zamboanga. Sample ba? Halimbawa sa Tagalog, binabati ko kayo lahat. Ingkatan mga kataymang hurang ko, Holo. Kumusta ka mo katan doon? So it's like saying to all my brothers in Holo, how are you? Ang galing. Hindi ako marunong ng ganyan. Ano sa Ilocano? Ano sa Ilocano? Jack Maawatan. No, yung gano'n. Hindi ko naintindihan. Jack Maawatan. Pero alam mo, Sir Nick, as a nurse, very stressful. Nakaka-stress yan. Especially, nag-aalaga ka ng mga tao na hindi mo naman talaga family member. And it's good na yung kaalaman mo as a nurse, nagagamit mo na sa pag-aalaga mo kay mami. Pero ano yung iba pang hobbies na ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo, hindi ka naman ma-stress, ka ma-enjoy life lang. Correct. Ang tawag ko dyan, my sanity. So, dalawa yung mundo ko. Katulad ng ibang tao, may dalawang personalidad. Lahat naman tao, di ba, may dalawang personalidad. Sa akin, dalawa yung mundo ko. May nursing world, my singing world. Yun! Yan ang frustration ko eh. Gusto ko maging singer, hindi maganda yung pambabalita lang yung boses ko. Talaga, Sir Dick. Yes. Paano ka nagsimula sa pagkanta mo? OPM muna? Yes, 3 years old ako noon sa restaurant namin sa Holo. Tapos, susurrender sa amin mga customers kasi that time, 1978 or 80, 1 peso per song yung single ko. Ang mahal nun, di ba? Murang-mura na yan ngayon. Pero noon, mahal ang piso. Piso. So, isang gabi, nakaka 180 pesos. Tuwang-tuwang nanay ko eh. Dagdag sa restaurant namin yun. Sabi ng mga customers, tama na. Doon ka nagsimula maghilig kumanta. Yeah. Nagmana ako sa tatay ko. Tatay ko, opera singer eh. Okay. Pero pastor din siya. Tapos dire-diretso. Tapos dumating sa point na inuna ko yung pag-aaral. Okay. Hanggang sa tatay ko nagka-cancer. Tapos namatay. Nung namatay siya, doon ko produce yung sa Warner Music, yung first album. What is that? Kaya tinawag I Am Ready. Kasi kaya tinawag I Am Ready, inspirational album yun. Para bang ready na ako ngayon, Tay. Sana makita mo. Pero ngayon nasa album 6 na. Oy, what is that? Ang album 6? Yeah, Dancing in the Ocean. Bakit in the ocean? Kasi ano siya when you look at the ocean, the waves are moving really nicely. So sa akin, gusto ko lahat ng tao pag nagsasayaw kayo, you are moving very nicely at hindi nyo iniisip ang problema. Kaya ang beat ng mga songs ko parang summer. Parang Summer Caribbean, mga ganun. Parang La Isla Bonita, parang ganun. Ang daming downloads as soon as Dancing in the Ocean came out. Grabe yung acceptance. Saka kasi ang Pilipinas, Sir Nick, mahilig diba? sumayaw. Mahilig sumayaw at saka maraming mga pasyalang dagat. Correct. Di ba? Tapos mga nagpa-party sa dagat, sumasayaw sila, tropical country kasi ang Pilipinas So very applicable yan sa Pilipinas. Very applicable, yeah. Bakit ito yung naging concept naman ngayon ng iyong number 6 album? Kasi lahat ng albums ko ay concentrated on one topic. Kaya nung unang album, Inspiration, pangalawang album, Love and Tagalog. Naalala ko yung may kinanta kang parang love song. Naalala mo yun? Pwede bang sampulan mo kami yung love song mo? Yung Laging Ikaw. Sige, Unang labas nun,
5 days. 5 days pa lang, halos like 15 million streams yun. Grabe. Kasi na-promote din yun talaga. Tapos yung album 3 Christmas. Album 4 OPM. Ayan, ayan, OPM. Tapos album 5 gospel song. Yun ang kaya tinatawag yung pagpunta ko ngayon. The duo album tours kasi album 5 and 6 pinagsabay na yung pag-promote. Tapos itong album 6 dancing. You're a very religious person, ano? Very conservative, yeah. I'm a very conservative person. Pero happy-go-lucky din. Walang masamang tinapay sa akin. Ang sa akin is, I let people be. You know, kung anong gusto nila sa buhay, trip nila sa buhay, hanggat hindi sila nakakapatay ng tao, okay sa akin. Kasi hindi ko pwedeng i-judge yung Correct. mga trip nila. Unang-una, hindi ko naman sila kilala. Baka malay mo yung trip nila, nakakapagpasaya sa kanila. I go for happiness. So if you're happy on one thing, alam ko, when you're happy and you feel good about yourselves, you will do better in life. Correct. Kaya sa akin, kung trip mo yan, masaya ka, go. Go lang. Yan ang sa akin. You had a lot of life experiences from family to your career, Yeah, friendships. How do you share yung experiences na yan, especially life lessons? Yeah, sa social media po, mahirap maglagay ng kung ano-ano dahil pag nakapost, sasabihin nagyayabang ka, right? So ang ginagawa ko na lang, hindi na lang ako nagsasalita masyado. Pinopost ko na lang yung ginagawa ko. Dahil gusto ko maranasan nila o man lang makapagbigay ng inspirasyon na kaya pala ninyong gawin yung ginagawa ko. All you have to do is concentrate. You know, time management lang lahat yan. Ngayon, yeah, it's a factor talaga pag wala ring pera. Big factor pag walang pera. Pero somehow the Lord will help you find your way to get your money. Lahat tayo, di ba, pinagdaanan yan eh. Yes. Yeah, pero have to do is concentrate. You know, time management lang lahat yan. Ngayon, yeah, it's a factor talaga pag wala ring pera. Big factor pag walang pera. Pero somehow the Lord will help you find your way to get your money. Lahat tayo, di ba, pinagdaanan yan eh. Yes. Yeah, pero pag wala kang hinanakit o kaya wala kang hate sa kapwa mo, lagi mong wini-wish, that's why I prefer English. Lagi mong wini-wish na good things that will happen for your friends and family. Mabilis ang pasok ng grasya. Yun ang napapansin ko. Lalo na pag pinagsisilbihan mo yung parents mo. Nakikita ko yun. Ang ganda ng story mo, Sir Nick, kasi all of what you have now, you return it to God and at Yes. the same time, sa pag-alaga mo sa magulang mo. Correct. Diba, no? Kasi yun ang importante eh. Natasha ko sa sinabi mo. Actually guys, yun ang message ko sa album 5. Gospel songs nakalagay doon, Unafraid. Kasi ang akala ng tao, karamihan sa show business, ano sila yung, they will never admit they're Christians. Yung parang ikinahihiya nila, di ba? Ako hindi. I'm admittedly opening to the world that I am a Christian. You know? That I'm not afraid to say my Jesus Christ is my Lord and Savior. So yun, so pinopromote ko yung album 5 na yun. At sometimes hindi ko na lang sinasabi. Ginagawa ko. So makikita ng tao kung bakit ganito ako. Minamahal ko pa rin yung mga taong maraming sinasabi sa akin, maraming naririnig, pinagtatawanan ko na lang, yung mga ganong klaseng problema. Di ba sabi, kill them with kindness? Correct. Oo. Sir Nick, no? Sa panahon ngayon, marami yung mga nadidepress. Marami. Di po ba? Ito bang number 5 album mo, makakatulong sa kanila? Sobra. Pag narinig niyo po yung Unafraid, lalo na yung yung kantang Show Me Your Way, ang ganda ng beat, parang American beat. Ang ibig sabihin nun, mga life lessons sa buhay o kaya choices na naguguluhan ka, gagawin ko ba to o hindi? Di ba may ganung confusion? Ang tanging sagot dyan, pagdasal mo. Pagdasal mo ng masinsinan, next day, makikita mo yung tama eh. Ito palang dapat kong gawin. So yun lang ang pinakamaganda ron. Tapos yung Oh How I Love You Jesus, na-nominate yun Wow! sa for music, Star Wars for music, you know. So ang nanalo yung kay Lani Misalucha, I think. But at least, I was honored for that song. Nomination is already an honor. Yeah. Right? Nagulat ako out of the blue. They sent me a letter. Wow. You know? Yeah, so maraming magaganda. There's at least in each album have 12 songs. And then yung 12 songs din sa Dancing in the Ocean, walang pagpipilian. Lahat ng klaseng ng groups meron para sa inyo doon. If you're Black, Latino, and Asian, you have your song there.
If you're in the LGBT community, they have a song there, you know. Yeah. Sa akin is, everybody deserves a chance in this Correct, life. correct, You know, we correct. don't judge people. Everybody's included. Ganun lang. Basta nandun lang yung respeto. Marami ang humahanga sa iyo, Sir Nick, Salamat, with salamat. your intelligence, with your talent, with your skills, and the experiences you had, not just as a singer, but as a nurse, but as a good son. I know. Yung tagumpay mo ngayon, do you think, is it enough to be grateful and thankful? Kasi, di ba, ang buhay, tuloy-tuloy ang buhay eh. Yes. Actually, yun ang sinasabi ko sa lahat ng tao. You always have to have a purpose or motivation when you wake up. Correct. Ngayon, naririnig ng marami yun pero hindi nyo nariisip. Anong ibig sabihin ng purpose? Anong ibig sabihin ng motivation? Ngayon i-explain ko. Pagkakaroon ng purpose is a reason to stand up. Minsan kasi nagiging routine na yung buhay natin, di ba? Correct. Gigising ka lang, maliligo. Pero you have to find a reason. Like, anong gagawin mo ngayon? Oh, meron pala akong meeting with Wedge. O kaya, meron pala akong bibilhing something for this person. You have something, a reason to wake up. Yeah. Kagaya ng mga staff and production ngayon, no? When you wake up, ang iyong nasa utak, meron kaming film na gagawin. But you never lose that hope. Kasi these are hope. So yun ang sinasabi mo sa akin na, will it ever end? No. Kasi the moment it ends your life. Kaya ako lagi kong sinasabi ng tao, kahit gawin mong ultimatum na gigising ka dahil makipagchismisan ka sa neighbor mo, go! Basta may rason kang gumising. Correct. Tumayo araw-araw. Ang ganda ng sinabi mo, Sir. Yeah. Baka pwede naman kaming maikling-maikli lang. Sample lang. Ng kantang, Something na makakapag-inspire. Yung number 5 album mo. ah, Something that will inspire our listeners and yeah. viewers. Sige. It goes like this. Guide me in the right direction. Show me your way. Even in life, there's so many turns. Show me your way. Yay! Salamat. Sir Nick, baka may gusto kang batiin muna at pasalamatan, especially Mama, na kikinig Yeah. nanonood sa atin. Yes, ngayon. bago ko pasalamatan kayong lahat at saka nanay ko, gusto ko talagang pasalamatan ang lahat ng OFW. Correct. Naku, minsan nakakaiyak eh. Alam mo kung wala pong OFW, ang pakahirap isipin ang mga countries na walang tumutulong because of the proud Filipinos helping others. I'd like you to know that you should be proud as a Filipino. Correct. Kasi sa ibang bansa, nandun na tayong tumutulong sa kanila. Can you believe these countries pag wala tayo? Isipin mo yun, ha? Correct. So lahat din ng mga tulong ninyo dito sa pamilya nyo, life is the same. Yeah. Na kung wala, imagine kung wala yung OFW, dalawang natutulungan, ha? Natutulungan nyo yung mga pasyente, Correct. natutulungan pa ninyo yung mga family dito. So binabati ko rin kayo, congratulations for being an OFW, kahit saan kayo nandoon. Binabati ko yung nanay ko, Yay! Mama! Mama Visitasyon Tan, na sana walang mag-surrender. Correct. Yeah, every day is about living, and nandun tayo, minsan naiisip natin si Papa, my late father, nagiging sad siya, but we keep moving on, you know? Correct. Yeah, habang may buhay, laban lang, ma. Correct. At paglaban mo yung buhay mo, kasi sa'yo yan, hindi yan sa akin. You know? At sa lahat po ng nanonood, Merry Christmas. Hindi lang. Maaga pa. Hindi, loko lang. So, pwede ko siguro sila imbitahan. No? Go ahead, Sir Nick. Go ahead. Go ahead. Iniimbitahan ko po kayo kasi very limited ang time ko sa Philippines. That if you have time, ngayong May 22nd, pwede kong banggitin yung location mismo? Okay. May 22nd, 4 p.m., kita-kits tayo sa Santa Lucia East Mall. Yehey. May mall show kami doon. And also sa May 24, ang pinaka-last na show namin sa Centro Mall, Montalban. Talban. Ito ang pinaka-finale. Ang dami namin mga giveaways dyan Wow. pag finale. Same thing sa Santa Lucia. Good for 1 month ka lang, Sir Nick, this 1 year? month, 1 month lang. Mabilis lang. Yeah. Siksiklig ang schedule. This month. Manood din pala kayo sa Abante rin, ha? Ngayong Sabado ata ipapalabas Showbiz Police ni Okay, Roldan. Roldan.
Oo, pati yung Marisol Academy, mga barkada ko sila to eh. So, sa next month papalabas. Ayan, Yun. maraming salamat. Sir Nick Vera Perez, isa hong nurse sa Amerika. Nako, thank you very much for your time, for visiting our program, for sharing your story of success and taking care of your mama. Hindi pa tayo tapos, may isa pa tayong kasama na nurse din sa Estados Unidos. Ang kanyang kwento at ang kanyang boses, maririnig ninyo sa pagbalik ng OFW Connect.